Hello there, Cancer signs. Welcome to your monthly reading. Sorry. Welcome to your monthly reading for the month of July. Yan. Reading for the month of July. Sino yung paparating sa iyo either sa month ng July or in the future, okay? So, Cancer signs. So, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer signs. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Cancer. Okay, so let's start. Cancer, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement signs, Sun, Moon, Rising, Venus, especially your Moon sign. So, let's start with your person's possible zodiac sign na paparating sa'yo. Oh my God, Gemini. Cancer and Gemini. Ay, nako. Malay mo iba yung moon sign nito, 'di ba? So, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Pasensya na kung may maingay kasi umaga na kasi dito. So, this person is very idealistic person. Siya yung tao na can be funny, can be not na tao. So, this person has a lot of ideas. Hindi ka maboboard dito sa kanya. So, kung ikaw yung Cancer na kind of introvert na Cancer, maiinis ka sa kanyang kadaldalan. Kumbaga, kasi itong person na to madaldal siya. Talkative na tao to. Madami siyang kukwento sa'yo. Madami siyang i-share sa'yo. Parang open book to eh. Itong person na to is somehow have a free spirit. This is everywhere. So, mahanap mo siya. Kumbaga, kung kapitbahay nyo to, kilala to ng lahat ng kapitbahay nyo. Parang ganun siya na tao. So, ito din person na to is paiba-iba yung ugali niya, paiba-iba yung personality niya. Kumbaga, kung sa ngayon sobrang sweet niya, sobrang gentle niya, sobrang caring niya. Bukas may makikita mo na parang kabaligtaran nung pinakita niya sa iyo kahapon. Something ganyan. Paiba-iba. Kasi twin kasi to eh. So, iba yung gusto ng other twin, iba yung gusto ng other twin. So, even pagdating sa relationship, medyo delikado pa din to sa Gemini kasi lalo na if you were going to deal with a Gemini man, medyo hindi mo mapagkatiwalaan masyado. Let's see. Depende naman yun sa moon sign niya. If his or her moon sign is earth signs, this can be, pwede siyang maging loyal. So, I'm going to pull one card. So, one lang pero may mga nahulog. Wait lang, kunin ko lang. Okay, again. Tignan natin yung gender niya, appearance niya. So, tignan natin, okay? Oh, King. So, lalaki. So, could be a matured person, Gemini. So, could be this person, meron na siyang, might be a single dad. Or could be a single, pero ngayon matured na siya. Kumbaga, matandang, ano yung tawag doon? Matandang binata, could be ganyan. Or a single dad. Okay? Or a dad. Okay? Or not dad. Or husband na ibang husband. Ganyan. Kasi hindi naman ito yung soulmate mo eh. This is somebody na dadating sa buhay mo lang. So, pwedeng siya na yung soulmate mo, pwedeng hindi. So, siya lang yung paparating sa buhay mo. Next na paparating. So, itong person na to, pagdating sa pera, walang problema to. Gemini connected to the money here. Diamond. Sobrang, pwedeng galante to eh. Pwedeng mapera to. Pwedeng apam to. So, pwedeng apam siya. So, pwede din tong somebody na may business. Wala siyang problema pagdating sa pera.
Ganon. And pag itong person na to, magugustuhan ka, ma-in-love to sa'yo, wala kang problema sa gift, surprises, compliments from this person. So, siya yung tao na ganon. Medyo strict siya na tao. Yes. Medyo, siya, controlling, however, manipulative, and, disciplinarian na tao. So, kasi, siya matured siya na tao eh. So, let's see. Let's pull some oracle card, Cancer. Oh, feminine. So, hindi ko pala nasabi, no? Masculine to, pero merong feminism sa kanya. Because Gemini, Mars. So, ganito. Itong person na to, if you're a woman looking for a man, so this is a matured man. Pero, itong person na to, pagdating sa feminism, a feminine type, may siya, meron siyang, could be sabihin natin magaling siya magluto, magaling siya mag-alaga ng bata, magaling siya maglinis ng bahay, ganun siya na tao. Pwede din may mood siya, like sa Gemini, yeah, may mood talaga. Love, strong affection, wow. I think I expected that because of the King of Pentacles here. So, pwedeng love talaga yung mabubuo sa inyo. Dito, Cancer. Verge, about to reveal, confess. So, meron siyang, well, this is a matured one. So, baka may past to. Siguro pag magkakilala kayo, may sasabihin siya sa'yo about sa katotohanan, about sa buhay niya, sa past niya, past marriage niya ba, or what. Bond. A love bond grows stronger over time. Love and bond. So, tignan natin dito. Letting go. This is someone, if someone leaves you confused, more than comforted, so you need to resist their access to you. I think ang ganito ang sinasabi dito because of you're not really compatible. Though a bit may can be kung ito ay merong ngang earth sign sa kanyang placements, or could be this is an earth sign na may Gemini sa placements niya, vice versa. Pwede naman to siya na pagdating ng pag magiging matured siya is pwede siya magi-stay talaga into one commitment. Kasi pagdating kay Gemini, kasi si Gemini kasi is everywhere. Hindi naman sabihin na hindi sila pwede mag-commit, pero rare sa kanila ata yung mag-commit. Especially sa lalaki. And especially din sa kanyang paiba-ibang ugali or paibang personality. Ikaw, Cancer, may mood swing ka din. So, itong si Gemini, mahirap sa kanya maging family-oriented. Good thing na lang, ang lumabas dito is the King of Diamond. So, considered to be somebody, parang ganito siya na pagkatao niya. Ikaw, Cancer, 'di ba? Gusto mo someone na parang kayo lang magbanding-banding na magpamilya, kumbaga ganun.
to build a family with you, magkaanak kayo, close kayo, kayong best friend, kayong best buddy, kayo yung, syempre ganun, hindi na siya mapupunta pa kung saan, punta dito, punta doon, punta ganyan, friends and everywhere. Ayaw mo ng ganun, Cancer. Ganun siya. So, siya yung pagdating sa pera, wala siyang problema, ibigay niya yung pera sa'yo, gastusin mo yan sa bahay, pero wag mo siyang asahan na totally siya yung tao na mag-stay lang sa bahay the whole day. Parang same kay Sagittarius. Pero si Gemini kasi, pwede naman sa kanya ng ganun. Pero hindi talaga all the time na parang same sa gusto mong mangyari. Kasi ito kasi siya, parang ganun din siya, same sa Sagittarius na mahilig siya mag-explore, mahilig siya sa online, busy siya na tao, ganun siya na tao busy siya na tao, marami siyang bagay na iniisip at gusto niya, yung mga iniisip niya gagawin niya, marami siya mga bagay na idea, hindi siya yung tao na magpo-focus lang siya sa isa, kumbaga ganun. Kasi pag ganun ka, ganun yung gusto mong mangyari, madali siyang mabored sa relationship or sa situation. Pero ang nakikita ko kasi dito, so baka itong person na to meron siyang i-confess sa'yo. So baka dadating to sa buhay mo na magkakaroon kayo ng relasyon with strong bond and affection, love dito sa inyong dalawa. Tapos biglang may i-confess siya sa'yo, Gemini to So baka may i-confess siya sa'yo. Kaya merong letting go. So let's see. Pwedeng LDR muna kayo nito. Pwedeng baka LDR talaga kayo. Baka darating to siya sa buhay mo as an LDR relationship. Kaya nga pwede siyang maitatago sa'yo kasi LDR naman kayo. So, andun na sa point na mahulog talaga din kayo sa isa't isa. So, a love bond grows stronger over time. So, every time na nag-uusap kayo, nagiging strong yung bonding ninyo. Pero, as an LDR, I can see that this person is, meron din siyang tinatago. However, pero sabi nga dito is about to reveal, confess, sasabihin niya din to sa'yo. Baka, dahil nga this is a matured person and baka meron siyang wife. Okay? So baka hindi niya to i-reveal sa'yo sa una nung nahulog na kayo sa isa't isa, ngayon niya pa to i-reveal sa'yo na meron kung hindi man to wife or kung hindi man to kasal, might be live-in na matagal na sila, ang dami na nilang pagdaanan, may anak sila, something like that. And so ito yung pwedeng paano kayo magkakilala and ano yung pwedeng may reveal niya sa'yo, ano yung pwedeng tinatago niya. Might be this person is mayroon talaga siyang kinakasama or asawa and hindi niya lang talaga sinasabi sa'yo kasi LDR naman kayo. Pero nung time na nahulog na kayo talaga sa isa't isa, doon niya na na-reveal sa'yo yun. So, pag time na nun, feeling ko, Cancer, magkakaroon ng unsureness sa'yo about the connection. Kasi hindi mo to ma-appreciate Hindi to ma-appreciate ng isang Cancer. Ayaw ng Cancer yung ganun. Lalo na pag makakaramdam si Cancer na hindi naman siya kayang ipaglaban. So, magkakaroon ng unsureness sa'yo and you were going to feel na parang I just wanted to move on from this. Mag-focus na lang ako sa stability ko. Kasi parang makakaramdam ka dito ng parang imbalance or parang unfair, parang situation na hindi fair para sa'yo, Cancer.
So, definitely, merong possibility dito na itong person na to, after niya na i-confess sa'yo yung katotohanan, pwedeng mawawala siya, pwedeng hindi siya magpaparamdam. So, until sa mapapagod ka sa kakahintay kung babalik pa ba siya or hindi, until sa you are going to decide to move forward, never look back from this, and to have changes in your life. So, ngayon, titignan natin, since wala ko nakikitang magandang ending dito. Tignan natin kung bakit dumating to siya sa buhay mo, Cancer. Bakit siya binigay sa'yo. Kasi everyone has a purpose in life na dumadating sa buhay. May purpose kung bakit sila dumadating sa buhay natin. Realization. Okay, realization para sa'yo, parang ganito, para magtutulak talaga to sa'yo to focus on your goals. So sasaktan ka nito, parang ibinigay to sa'yo ng universe to give you a lessons to learn na that love, because Cancer loves love. So wag mo muna tong parang masasaktan ka dito para ma-push mo, kasi nandito parang gusto ko na lang mag-move forward and gusto ko na lang mag-focus sa akin stability, sa goals ko sa buhay, para ma-push mo yung goal mo sa buhay. Parang binigay ito sa'yo to make you realize, parang to see the clarity, na to make you realize that my goal is more important than anyone else. So, parang kumbaga, dahil sa kanya, mas pinush mo yung sarili mo para maging successful, and not hindi muna maghanap ng taong makasama mo sa buhay. Kasi Cancer ka Cancer love. Though you are very much emotional and madali kang mahulog. Kasi feeling ko you really want somebody na married, to get married, to be with somebody na seryoso na sa'yo, ito na to, pero naghahanap ka, may eagerness sa'yo, and anything, something like that. And kaya binigay to siya sa'yo para to help you, to give you pain, para magpursige ka muna talaga sa goals mo in life. Okay? See? Spiritual awakening. So, parang because of this person, ma-awaken ka na yung goal mo is more important than anything this time. So, bakit ka naman binigay sa taong ito? So, obviously, kung itong person na to, para sa akin din na kailangan ng card. Kasi kung itong person na to, ano ba tawag dun? May pamilya siya. Or may kinakasama siya or married siya. Syempre, binigay ka niya sa buhay niya to give him or her a lesson na magkakaroon kayo ng problem, to make him or her realize that mali yung mga ginagawa niya. You know, na to make him realize that meron siyang family, meron siyang commitment, may responsibility siya na kailangan niyang atupagin din. Kasi mahulog kayo sa isa't isa dito So, syempre, magkakaroon sa kanya dito ng broken heart, and to let him push to have this like spiritual awakening that wait lang, parang this pain parang itong pain na to magsisilbing gabay ko towards the changes of my life, parang ganun. So hindi ko na uulitin to, parang lessons na yun para sa kanya to learn na hindi ko na ulitin to, and ayusin ko na yung buhay ko. Alam kong mali to. So, that's why pinagtagpo kayo in the future or this month of July. That is my reading for you, Cancer. Thank you and God bless.